Hollywood TV. Pumunta si Vrix para buksan ang pinto. Nandoon ang baby ko na nakatayo sa may pinto habang hawak ang teddy bear niya. Aw, ang cute niya tingnan. Ryan, naguguluhang tanong ni Vrix. Tumingin siya kay Vrix at sinabing, Dad, I can't sleep. I am scared. Can I sleep here? Yes baby, of course, come fast. Excited na sabi ko nang hindi na hinintay si Vrix. Ngumiti si Ryan at tumakbo papasok ng kwarto. Isinara ni Vrix ang pinto at sinabi sa iritadong tono. You both are never watching those stupid movies again. But Dad, the whole series is left. We have to watch all the Annabelle series also. Sabi ni Ryan at sinamaan siya ng tingin ni Vrix. You are not watching it. But we have you, our savior, sabi ko sabay ngiti ng matamis. I said no. Tumingin ako kay Ryan at tumingin siya sa akin, tumango ako, naiintindihan niya. Tapos lumingon kami kay Vrix with the sweetest smile plastered on our faces and said, Please Dad, not to forget, ang pout. Nakatitig lang sa amin si Vrix at bumuntong hininga. Lumapit siya sa kama at humiga sa gilid niya. Nagtawanan kami. Hinawakan ako ni Ryan. With that, natulog na kami. Pagod na ako. Kaya, nakakapagod na nakaupo lang at walang ginagawa. Anong gagawin ko? Nakaupo ako sa stool sa kusina at nag-iisip kung ano ang gagawin. Or else I am damn sure that if this keeps on going then I'll end up sleep again. Gabi na at nag-aaral si Ryan dahil dumating na ang kanyang tutor at kasama rin niya si Maria. Tapos biglang dumapo ang mata ko sa kitchen counter. Imbes na maupo ako dito, hindi ba pwedeng maghanda na lang ako ng hapunan? Makakatulong din ito kay Maria at sigurado akong gustong kainin ni Ryan ang pagkain ko. At ito ay magiging isang surprise para sa kanya. Tumayo ako sa kinauupuan ko at pumunta sa counter. Anong gagawin ko? Idea. Sigurado akong magugustuhan ito ni Ryan. At si Vrix, siguro. Nagsimula akong maghanda ng pagkain sa pagkanta at pagsayaw ng mag-isa. Pagkatapos kong ihanda ang pagkain, napagpasyahan kong itabi ito sa mesa. Nang itabi ko ang pagkain sa mesa, dumating si Maria. Ngumiti ako sa kanya. Ano ang lahat ng ito? Tanong niya. Naisip ko na maghahanda ako ng hapunan para ngayong gabi. I hope you don't mind me using the kitchen. Sumagot ako. Tumawa siya tapos sabi, Of course not. Bella, this is your house, you can do whatever you want here. Ngumiti ako. Alam mo, I was so worried that I am late for preparing the dinner. Sir is already back from work. Maraming salamat Bella, nakatulong ka sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ginawa ko yun dahil gusto ko. Ngayon tingnan ko kung ano ang inihanda mo. Tumabi ako para makita niya ang inihanda ko, tumingin siya sa mga ulam at naamoy ito ng malalim. Jesus, napakabango nito, sabi niya, siguradong mahuhulog sa'yo si Sir pagkatapos nito. I mean he loves you but after having this mas lalo pa niya. Sana posible yun, binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Tatawagan ko na lang silang dalawa, sabi ni Maria at umalis na. Bakit walang pag-ibig sa buhay ko? Bakit kailangang ganito palagi ang buhay ko? I am damn sure na hinding-hindi mahuhulog sa akin si Vrix. Hindi bababa sa hindi sa buhay na ito. At dahil sa contract na iyon, hindi ako makakapag-date ng iba. Sa kanya ako lagi ang magiging ina ng anak niya, or better to say yaya ng anak niya. Maya-maya ay bumaba si Vrix, bitbit ang kanyang phone sa kamay, at nagtatype ng kung ano. Ang lalaking ito, huminto siya nang makarating siya sa upuan niya, pero nakatayo pa rin siya habang may tina-type sa phone niya. Dito ako kinabahan, magugustuhan niya ba ang pagkain, o hindi at hindi man lang niya ako nilingon. Lumapit ako sa kanya, at kinuha ang phone sa kanya. What the, sabi niya pero napatigil siya nang makita niya ako. No phone at dinner please. Bella, may importante akong ginagawa. Come on Vrix, since morning nasa office ka at least now you can spend some time without this baby of yours. Tatalikod na sana ako at pupunta sa kusina nang hawakan ni Vrix ang braso ko at hinila ako. In seconds I found myself leaning against the table with him very close to me. Bella, I hate it when someone try to control me. Inuulit ko na naman, nandito ka dahil kay Ryan. Huwag mo nang subukan na manghimasok sa buhay ko. Wala kang trabaho pero meron ako. Nakakatakot ang itsura niya. Kaya, iniisip niya na ako ay walang ginagawa. Ginawa ko ang buong hapunan, asshole. Bumaba ako at napakagatlabi. Phone, sabi niya sa matigas na boses. Ibinalik ko sa kanya ang phone niya. Inilagay niya ito sa loob ng kanyang bulsa at umupo sa upuan.
Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan namin. Pareho kaming walang sinabi. Hindi ko siya gustong kausapin. Hindi niya masasabi na wala akong trabaho nang hindi man lang alam. Pakiramdam ko napakawalang kwenta ko. Bumaba si Ryan na tumatakbo at umupo sa tabi ni Vrix. Lumapit din si Maria at tumabi sa akin. Inihain ko ang pagkain sa kanilang dalawa. Wow, the food smells so good, sabi ni Ryan. Tapos tumingin siya sa akin at nagtanong, Mommy, will you not eat? Napatingin ako kay Vrix na nakatingin lang sa harapan ng hindi man lang tumitingin sa akin. Para bang hindi ako mahalaga sa kanya. Ngumiti ako kay Ryan at sinabing, I'll eat after you done. Ryan, just eat the food. Matigas na sabi ni Vrix at sinimulang kainin ang kanyang pagkain. Siyempre, bakit ako aalagaan ni The Vrix Adams? Para sa kaawaan ako. Hindi ko alam kung bakit may inaasahan pa ako sa kanya. Hinintay ko ang reaksyon ni Ryan pagkatapos niyang kumuha ng isang kutsarang pansit at itinapat sa kanyang bibig. Lumiwanag ang mukha ni Ryan. Ungol niya, this tastes so good. Mary, you have never made this before. Why? You know I was bored with all the same dishes every day. Muli siyang napaungol. Natatawang sabi ni Maria, It's not me who made this, it was your mommy. Mommy, mas lumawak na ngayon ang ngiti ni Ryan. Tumingin siya sa akin at nagtanong, You made this? Nakangiti akong tumango. Mommy, you are the best. Natawa si Maria sa reaksyon niya, at ako naman ay tulala, hinihintay ko ang reply ni Vrix na hindi naman dumating pero sa halip ay sinabi niyang, Ryan, eat quietly. Tumango si Ryan at nagsimulang kumain. Pero si Ryan ay nagsimula nang maimpluwensyahan ako, kaya ngayon ay hindi na siya makaimik. Sabi niya, this chicken is awesome mommy. And the noodles too, and this too. Oh my sweet Jesus, everything is just delicious. Ryan, binalaan siya ni Vrix at bumalik na siya sa pagkain. Nang matapos ang hapunan, sabi ni Ryan, I am full. Lumapit siya tapos niyakap ako. Lumuhod ako sa harap niya at sinabing, You should go and sleep now. It's late. Hinalikan ko siya sa noo. Tumango siya at hinalikan ang pisngi ko. Thank you mommy for the dinner. And Mary thanks for bringing the ice cream, sabi ni Ryan kay Maria. Tumakbo siya pabalik sa itaas at pumasok na si Maria sa kusina para gumawa ng trabaho. Ngayon ay ako na lang at ang devil. Naghahain na ako ng pagkain para sa sarili ko nang tumayo si Vrix sa upuan niya. The food was good. Sa wakas ay sinabi niya, pero hindi pa rin tumitingin sa akin, parang may pinipilit siyang sabihin. Okay lang kung hindi mo nagustuhan. Hindi naman ako magdaramdam, sabi ko. Hindi rin tumitingin sa kanya. Paglingon ko ay nakita ko si Vrix na sobrang lapit sa akin, pareho kami ng pwesto kanina, nakasandal ako sa table at nakatayo siya malapit sa akin. Muli, lumakas ang pintig ng puso ko. Nangyayari ito sa tuwing lalapit siya sa akin. Kinagat ko ang labi ko. I think I said it was good. But it sounded like you didn't mean it. I don't lie Bella, it was really good. Tumango ako. Pagkatapos ay sumundal siya. Inangat ko ang mukha ko at hinawakan ang mesa bilang suporta. Hindi ko dapat sinabi ang mga bagay na iyon. Sinabi niya. Sorry. Kasabay nito ang pag-angat ng kanyang kamay, na nagbabantay sa akin mula sa paggalaw. Ilang pulgada na lang ang layo ng labi niya sa labi ko, nakatitig lang ako sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsara ko at kinain ang isang kutsara ng ice cream na inihain ko para sa sarili ko. Tingin ko ay tumigil na ako sa paghinga ng mga sandaling iyon. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya, naghahabol ang hininga ko. Tumingala siya sa akin, at ngumisi saka siya umalis. Pagkaalis niya, umupo ako sa upuan ko. Nagulat, ano ba kasing nangyari? Napunta ang mga kamay ko sa dibdib ko, nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Dahan-dahan, did Mr. Devil Adams just apologize to me? Oh Jesus, panaginip ba ito? Kinurot ko yung kamay ko. Ouch! Ang sakit nun. Ibig sabihin hindi yun panaginip. Pero napakainit ng ginawa niya. May balak ba siyang patayin ako sa aksyon niya? Iyo, napakaiw naman nun. Tumahimik ka, maniniwala ka ba dito? Anong nangyari? After having my dinner, I went to check on Ryan, natutulog na siya hawak yung teddy bear niya. Did I told you guys na binigyan din niya ng pangalan ng teddy bear na iyon? Ang pangalan nito ay Goofy. Wala akong ganang matulog kaya nagpasya akong magpalipas ng ilang oras sa rooftop. Tinahak ko ang daan papuntang rooftop. Pagdating ko dun, nakita ko si Vrix na mag-isa na nakaupo sa couch at umiinom. Gaano karami ang inumin ng lalaking ito? Sinabi sa akin ni Maria na kagabi ay nandito rin siya. Siguro nakainom din siya. Ayaw ko sa mga taong umiinom ng sobra. Pero sino ba naman ako para sabihan siyang huwag uminom? As if naman makikinig siya sa akin. Baka umalis na lang ako. Hindi ko siya dapat istorbohin.
Aalis na sana ako nang marinig ko ang, "You can sit here, Bella." "No, it's fine. I'll just go." "Bella, just sit." Dahan-dahan akong pumunta sa sofa at umupo sa tabi niya. Matapos ang mahabang katahimikan, humarap ako sa kanya. Nakapikit ang kanyang mga mata habang nasa kamay pa rin ang kalahating punong baso. Napabalikwas ang ulo niya, parang ninanamnam ang sariwang pakiramdam. Nilibot ng mga mata ko ang buong mukha niya. Ang taong ito ay isang kahulugan lamang ng pagiging perpekto. Perpekto lang, nang walang anumang mga bahid. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko siyang tignan. Masarap sa pakiramdam. "Wala bang nagsabi sa'yo na bastos ang pagtitig?" Sabi niya na nakapikit pa rin. Bumalik ako sa harap at sinabing, "Hindi ako nakatitig." Nanlaki ang mata niya. "Of course, you weren't," sarkastikong sabi niya at sumimsam sa inumin niya. Muli akong tumingin sa kanya at sinabing, "Ang sobrang pag-inom ay hindi mabuti sa iyong kalusugan. Hindi ba pwedeng itikom mo na lang ang bibig mo? Laging kailangang sirain ang sandali." "Talaga?" Muli, sabi niya na may sarcasm sa tono niya. "Dapat tumigil ka na sa pag-inom ng marami. Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo sa unang pagkakataon, huwag mong sirain ang sandaling ito at itikom mo ang iyong bibig." Ibinaling niya ang atensyon niya sa akin na nanlalaki ang mga mata na nagtanong, "At sino ka para sabihan ako ng ganyan?" "It was just a suggestion. Pero kung ayaw mong makinig ay ayos lang. Ayoko nang masyadong umiinom." Pagkatapos ay ininom niya ang natitirang inumin na nasa baso at inilagay sa mesa, as if I care. "Siyempre, you don't." Biglang dumampi sa balat ko ang malamig na simoy ng hangin. Niyakap ko ang aking katawan gamit ang aking mga kamay. "Lagi ka bang pumupunta dito?" Itinanong ko. "Oo, gabi-gabi." "Talaga?" "Oo, kapag gusto kong mapag-isa." "Oh, ibig bang sabihin ay iniistorbo na kita ngayon?" Nahihiyang tanong ko. Hindi siya sumagot, ngunit tumingin sa langit. "It's so beautiful." Sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti sa sarili na nakatingin sa kanya. Sumagot ako ng, "It is." Indicating him to be beautiful. Ayokong matapos ang gabing ito. Napakasarap sa pakiramdam na kasama siya. Kinabukasan, nagising ako na masakit ang likod ko dahil muli akong nahulog. Napasigaw ako sa sakit. "Fuck, this hurts like bitch." "Kailangan mo talagang matutong kontrolin yang bibig mo." Dumating ang boses ni Vrix. Lumingalinga ako sa paligid para hanapin siya. Doon ay handa na siyang magtrabaho habang nakatayo sa harap ng salamin na inaayos ang kanyang kurbata. Nakatingin siya sa akin mula sa salamin. "Well, you are still early, 8 AM pa lang. So, you can go back to your beauty sleep." Bumangon ako sa sahig at sinabing, "No thanks. I am so done with the sleeping now." Sinipa ko ang couch pero nasaktan ulit. "Ugh, I hate this couch." Umiling lang si Vrix na nakatingin sa akin. Nagpunta ako sa banyo ngunit huminto sa aking daan at lumingon, nanlilisik sa kanya at sinabi, "By the way, my sleep since I got here never been beauty, except the night I was scared." With that, pumasok na ako sa loob ng washroom. At eto na naman ako, gumagala na naman. Napagdesisyonan ko na ngayon ay gagawa ako ng mga cupcake para kay Ryan. Kinaumagahan nanunood kami ng movies, then pumunta kami sa playroom niya. After maglaro doon, natulog siya tapos dumating yung tutor niya and now nag-aaral siya. And me being a nice mom, I didn't want to disturb him. Kaya, ito ang dahilan ng aking paglalagalag. Napahinto ako nang makarating ako sa harap ng kwarto kung saan hiniling ako ni Vrix na huwag pumunta. I am really curious to know kung ano ang meron sa kwartong ito. Pag-isipan ko, ano kayang nasa loob ng kwartong ito? Hiniling niya sa akin na huwag pumasok sa loob. Kanina nung tinanong ko si Ryan, sabi niya bawal daw pumasok si Vrix sa kwartong ito. Walang sino man, kahit hindi si Ryan. Ano kaya ito? Mga pictures siguro ng ex-wife niya. Hindi ko pa siya nakita. Oo, pero bakit ayaw niyang pumasok si Ryan noon? I mean, mommy niya yun. Oo, tama ka. Tapos ano, ibang opisina? Siguro, this man loves his work so, hindi na ako magtataka. Pero sa tingin ko hindi. Bakit ayaw niyang may pumasok sa opisina niya? Tama, saka baka may sikreto kung saan malalaman ko sa huli na mafia leader siya or something. Jesus, like just think about it, it would be so much exciting. Vrix Adams, ang pinuno ng mafia. Damn! Ang taas talaga ng expectations mo. Oh no. Ano ngayon? Playroom ba niya ito? Hindi siya Bata Bella, hindi ganoong playroom. Tapos, you know Christian Grey kind of playroom. Ano ba kasing iniisip mo? No, it is possible. I mean, isipin mo na lang at tugma lahat ng katangian. Parehong bilyonaryo sina Vrix at Christian, pareho silang walang asawa. He is married, pero ngayon hindi na siya. Nakaka-intimidate din siya.
Kasal na siya sa'yo. Holy moly, mahilig ba siya sa ganoong klase ng sex? No, hindi sa tingin ko. Trust me conscience he is. Gusto ko itong makita. Jesus we are coming. Nakuha ako ng curiosity at sinimulan kong hanapin ang susi sa mga drawer sa tabi. Sa wakas ay nahanap ko rin ito. Ha, ito ay madali. Dahan-daang huminga ng malalim binuksan ko ang pinto at pumasok. Nanlaki ang mata ko pagkatingin ko sa loob. Grabe, Bella hindi ito katulad ni Christian Grey. This is so fucking beautiful. Oh, yes it is, so beautiful. Napuno ang kwarto ng mga drawing na may nakasulat na pangalan ni Vrix sa ibaba. Napakaganda ng mga ito. Wow, so si Mr. Devil Adams ay artist rin. Nilibot ko ang kwarto, tinitingnan ang bawat picture. Napaka-perpekto ng lalaking ito, meron bang hindi niya magawa? Pero bakit niya ito itinatago sa lahat? I mean we should be proud about these things but he hides them. Bakit? Parang bawat painting dito ay may sinasabi. Tulad ng bawat larawan ay may kahulugan. Pumunta ako sa harap ng isang painting at hinawakan ito, agad na sumilay ang ngiti sa mukha ko. Ang ganda. Pagkatapos ay lumipat ako sa isa pa upang makita ang isang babae. Napakaganda niya. Iniisip ko kung imahinasyon niya lang ba iyon o talagang may napakagandang tao. Pero hindi ko alam kung bakit, bawat larawan dito ay naglalarawan ng kalungkutan maliban sa painting ng babae. Mukha siyang masaya, sobrang saya. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa drawing na tinanong ko, ano pa ba ang itinatago mo sa lahat Vrix? Siguro may dahilan kung bakit ayaw niyang may makakita sa mga ito. I think dapat umalis na lang ako. Hindi maganda ang manatili pa rito. Babalik siya anytime and if he see me here then I am dead for sure. Habang paalis na sana ako ay natamaan ng kamay ko ang pen stand na nakalagay sa mesa at nahulog ito. Kukunin ko na sana iyon pero, narinig ko ang doorbell. Nanlaki ang mata ko. Shit, nakauwi na siya. Run Bella, run. Dahil doon ay tumakbo ako palabas ng kwarto, nilock ang kwarto sa paraang ito ay ibinalik ko ang susi. Paglabas ko ng kwarto, tumakbo ako sa kusina. Nang makarating ako sa kusina ay nakahinga ako ng maluwag, at nagsimulang maghanda ng hapunan. Ilang minuto pa ay dumating na si Maria sa loob ng kusina, nang makita niya ako, tinanong niya ako. Bella, anong ginagawa mo dito? Nanginginig pa ako. Maria, I just wanted to make the dinner. Oh, okay, need help. Umiling ako. She then scanned my face. Bella, okay ka lang? Bakit pawis na pawis ka? Ako, pawisan. Oh, bumaba akong tumakbo, baka kaya. Sigurado ka ba? Oo. Iniwas ko na lang ang tingin ko sa kanya at ibinalik ang atensyon sa paghahanda ng hapunan. Baka pwede ko pang ihanda ang cupcake sa ibang araw para kay Ryan. Gabi na ngayon. Bakit nanginginig pa rin ako? Hindi niya malalaman na pumunta ako doon. No, hindi niya gagawin, tama. Bakit pa ako napunta doon? Ang mausisa kong ito ay magdadala sa akin sa isang malaking problema balang araw. Pagkatapos kong maghanda ng hapunan, inilagay ko ito sa mesa. Normal lang kumilos Bella. Oo, normal. Ako ay normal. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Hindi ako natatakot. Ako ay normal. Napaka-normal ko. Manahimik at maging normal. Bakit napakahirap maging normal? Maya-maya ay bumaba si Vrix na nakayakap kay Ryan, nakangiti habang nakikinig sa kanyang mga usapan. I think he is in good mood today, para hindi niya ako pagalitan. Ni hindi nga niya alam na pumasok ka sa kwartong iyon. Oo, umupo silang dalawa. Inihain ko sa kanila ang pagkain. Mommy sit with us and eat, masayang sabi ni Ryan. Without saying anything, umupo na lang ako. Inihain ko sa sarili ko ang pagkain, nagsimula na akong kumain. Hindi ako naglakas loob na tingnan si Vrix kahit isang beses. Alam kong kakabahan ako. Ramdam ko ang titig ni Vrix sa akin, pero iniwasan ko pa rin siya. Si Ryan naman ang kausap. Sinasagot lang siya ni Vrix. At ako naman, nakatingin lang ako kay Ryan at napapangiti sa tuwing ibinalik ko ang atensyon ko sa pagkain ko. Biglang parang interesting sa akin ang pagkain. Dad you know, I hate maths. I just want to kill that subject, my smart brain just stops working when Mr. Jones asks me to solve a problem. Mommy what about you, did you like math? Tanong sakin ni Ryan. Hell no, that subject was my biggest enemy in school. Napailing na lang ako. Mommy what happened, why are you so quiet now? You were fine this morning. Umiling ulit ako, nothing. This is unusual, sabi ni Ryan at sinimulang kainin ulit ang pagkain niya. So unusual, siguradong kay Vrix ang boses na ito. Inangat ko ang ulo ko para tignan siya at agad na nagsisi, nakasandal siya sa upuan niya na nakakross ang mga kamay sa dibdib na nakatitig na sa akin na nakakunot ang mga kilay, parang binabasa niya ang nasa isip ko. Mabilis kong ibinaba ang tingin ko sa pagkain ko at nagsimulang kumain.
Pwede ba siyang tumigil sa pagtitig? Namamatay na ako dito sa kaba, and he is making this worst. After the dinner, sinamahan ko si Ryan sa kwarto niya na ayaw kausapin si Vrix. Humiga ako sa tabi niya sa kama, sinuklay ko ang kamay ko sa buhok niya, sinusubukan ko siyang patulugin. "Mommy, why are you so quiet today?" Tanong niya. Napangiti ako at sinabing, "It's nothing baby. Everything is fine." Hanggang sa malaman ng daddy mo na pumunta ako doon. "I am not a kid, mommy." "Baby, I said everything is fine. Don't worry and go to sleep." Tapos biglang bumukas yung pinto ng kwarto ni Ryan. Lumingon ako para tingnan kung sino iyon. Vrix. Mukhang galit talaga siya. Madilim ang kanyang mga mata at parang handa na niyang patayin ang sinumang darating sa kanyang harapan sa oras na ito. "Bella, on my room, now." Utos ni Vrix sa galit na tono. This is the first time I have seen him like this and trust me, it scared me to the core. Napalunok ako at sinabing, "I'll just make Ryan sleep then." "Now." Ungol niya. Napalunok ako at mabilis na tumayo sa kama. Bumalik siya. Nanatili akong frozen. Fuck. Nalaman yata niya na pumunta ako doon. "Mommy, what did you do?" Wala akong masabi. "Mommy, Dad seems really angry." Hinalikan ko siya sa noo. "Good night." "Good night, Mommy. Don't worry, nothing will happen." Tumango ako. "I'll see you tomorrow, if by chance I am alive, baby." Lumabas ako ng kwarto ni Ryan at tinungo ang kwarto namin. Sa bawat hakbang ko ay parang lalabas na ngayon ang puso ko sa dibdib ko. "It's going to be fine, Bella. Stay strong." "Fine. Fine my ass." Nakita mo ba ang mukha niya? Galit na galit ang itsura niya. Nang makarating ako sa harap ng pinto, tumigil ako. Paano kung hindi ako pumasok sa loob? Paano kung sabihin ko sa kanya na nakatulog ako kay Ryan? Oo, sa tingin ko ito ay isang magandang ideya. Dapat siguro bumalik ako. Tumalikod na ako at tatakbo na sana nang makita ko si Vrix na nakatayo sa harapan ko. Hindi ba dapat nasa loob siya ng kwarto? Hinawakan ni Vrix ang kamay ko at hinila ako papasok ng kwarto. Nang nasa loob na kami ay isinara niya ang pinto at tinignan ako ng masama. Lumipat ako pabalik, natatakot. Lumapit siya, tumama ang likod ko sa pader. Pumwesto siya sa harap ko habang nasa bulsa ng sweatpant ang mga kamay. Pagtingin ko sa kanya, nakagat ko ang labi ko. "Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta sa kwartong iyon?" Tanong niya sa matigas na tono. Tumango ako, "Pero nagpunta ka pa rin doon. Di ba?" "Fuck." Umiling ako ng no. "Don't you dare lie to me, Bella." Sigaw niya na ikinadjam ko. Tumingin ako sa kanya na parang natatakot. "Vrix, gusto ko lang malaman. I asked you not to go there. I fucking told you not to go there." Tumingin ako sa ibaba, galit na galit siya, bago ang side niyang ito. Hindi ko akalain na ganito siya kagalit. But what's there to hide? Sa wakas ay nasabi ko na. Ilang segundo lang ay sinendal niya ako sa dingding. Nanlaki ang mata ko sa biglaang pagkilos niya. Tumingin ako sa mata niya, namumula ang mata niya. "If I ask you to do something, you will do that, without any argument. The paintings were beautiful, bakit itinatago mo? There's a reason for everything. Bella, don't force me to bring the worst for you. I am being nice to you, don't force me to show my real side to you. Trust me, hindi mo magugustuhan." Saka siya lumayo sa akin. Nanatili akong nakatingin sa ibaba para pigilan ang mga luha ko. "As of now, I told you you'll get punished if you break any rule. You are not allowed to talk to your yaya for a whole week. I'll be taking your phone. Kung susubukan mo, pagkatapos ay ang taong tinulungan ka mapaparusahan din kasama si Ryan." Ano, hindi siya pwedeng magseryoso. "No, hindi mo magagawa iyon. Kaya ko at ginagawa ko." "No." "Oo." With that kinuha niya ang phone ko sa bedside table, at lumabas. "Vrix, Vrix, Vrix, listen to me," sigaw ko pero hindi siya tumigil. "Ano ngayon ka, Bella? Bakit kailangan mong pumunta doon? Bakit si Yaya? Alam niyang hindi ako mabubuhay ng isang araw na hindi siya nakakausap, at ngayon ay bawal akong makipag-usap sa kanya ng buong linggo. Ugh, Vrix Adams, I want to kill you." At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.